Si Mang Guard ay tumingin sa akin na parang bagong labas ako sa ilalim ng puno ng mangga matapos mahulog ang lahat ng bunga sa ulo ko. Ang tingin niya ay naglakbay mula sa kupas na maong ko na may bahid pa ng lumang ketchup sa kanang hita pataas sa lumang hoodie ng kolehiyo ko na kulay navy na. Ngayon ay parang maitim na asul na ulap. Hanggang sa buhok kong sinadya kong imesi para magmukhang effortless. Pero sa katunayan ay 4 na araw nang hindi nahugasan. Ramdam ko na binibilang na niya ang kabuuang halaga ng pag-aari ko. Mga 600 piso kasama ang ilang barya, lint at isang tikoy na papel na resibo mula sa 7-Eleven noong 2022. Lumapit siya, hinadlangan ang daan ko papuntang main lobby ng The Azure Sands Beach Resort na may ganap na awtoridad ng taong bagong 3 araw lang sa trabaho pero feeling 25 years na sa serbisyo. Ang dibdib niya ay bahagyang lumalaki sa bawat hinga, parang handa ng magbuga ng apoy. Sinabi ko sa kanya, sa pinakamaamo kong tono na natutunan ko sa call center training noon, na dumating ako para sa engagement party ni na Enger, Wong De Leon. Ang ngisi niya ay sapat na para maging keso ang gatas. Tinuro niya talaga ng makapal na daliri, na parang sausage na halos sumabog sa init, ang gilid ng gusali kung saan may maliit na karatula na halos nawawala na sa sikat ng araw. Serbisyo entrance. Ang mga tauhan ay dapat gumamit ng tamang pinto. Ang pangalan ko ay Katarina Reyes. 32 anyos na ako. At sa sandaling iyon, nakaordinaryong damit na sinadya kong isuot para magmukhang hindi ko inaasahan ng okasyon, mukha akong naligaw habang nagde-deliver ng pagkain mula sa GrabFood. Hindi ko napalampas ang kabalintunaan nito, lalo na kung isipin ang tunay kong trabaho, pero nanahimik ako. Minsan, ang pinakamatamis na paghihiganti ay inihahain ng paunti-unti, tulad ng 5-star na hapunan na may 7-course tasting menu at wine pairing. Hindi mo kailangang magmadali kasi alam mong darating ang tamang sandali para kainin silang buhay-buhay. Bago ko ituloy, paki-like at comment kung saan ka nakikinig at anong oras na dyan sa lugar mo. Salamat. Tinawagan ako ng ate kong si Maricel 2 linggo na ang nakalipas na parang inaanyayahan niya akong manood ng sarili niyang bitayan. Malinaw na sinabi niyang magbihis sana ako ng maayos dahil daw napakapili ng mga magiging biyenan niya, ang pamilya De Leon. Ginamit niya talaga ang double quote sa telepono. Narinig ko iyon sa boses niya, ang bahagyang pagtaas ng tono sa maayos at pili na para bang may invisible air quotes siya sa harap ng mukha ko. Sinabi rin niya, ay nako, parang hindi sinasadya pero lubos na sinasadya na baka huwag ko munang banggitin ang maliit na online business ko dahil daw pera de familia ang mga De Leon at hindi nila maiintindihan ang mga negosyong online. Parang sinabi niya rin, kahit hindi niya binigkas, na baka isipin nilang scam lang yon o dropshipping ng mga peking luxury bags mula sa Shopee. Patuloy pa ring nakatitig sa akin si Mang Guard. Ang radyo niya ay umuugong na parang may importansya. Pero alam kong chismis lang ng mga kasamahan niya sa likod ng bodega ang pinakikinggan niya. Pwede ko sanang ipakita ang ID ko. Pwede ring tumawag na magpapabago ng lahat sa loob ng 5 minuto. Pwede ring tawagin ko si Maricel at sabihing, ate, pick up mo ko, ayoko na. Pero ano pa bang thrill doon? Sa halip, ngumiti ako ng matamis. Yung ngiti na natutunan ko noong nagsiserve pa ako ng coffee sa Starbucks habang pinipigilan ng pag-iyak at tumalikod patungo sa serbisyo entrance. Ang lumang rubber shoes ko ay kumakaluskos sa mga tiles na parang maliit na pagsaludo sa bawat hakbang. Pagkarating ko sa pinto, may pamilyar na boses na sumigaw mula sa parking lot, malalim, medyo paos, at may bahid ng amusement na hindi ko na kailangang lingunin para malaman kung sino. Katarina? Tangina, bakit ka sa likod dumadaan? Si Carlo. Pinsan ko sa side ng tatay. Ang lalaking nag-text sa akin kahapon ng gabi ng, uy pre, punta ka ba bukas? Libre ang buffet at open bar, haha. Siya rin ang nagpadala ng picture ng invitation card na may embossed gold lettering na sobrang yaman tingnan. At ngayon, nakatayo siya sa parking, nakabarong Tagalog na kulay puti, hawak ang phone at siguro iniisip kung dapat ba siya tumawa o mag-alala. Humarap ako, bahagyang itinaas ang kilay. Serbisyo entrance daw kasi pre, bawal ang mahihirap sa harap.
Tumawa siya ng malakas, yung tawa na parang gusto niyang iparinig sa buong resort. Tangina mo talaga, tara. Halika nga rito. Ipapapasok kita sa staff entrance ng staff entrance. May shortcut ako. At doon ko naramdaman ulit ang matamis na hapdi ng pagiging labas sa loob, pero may kaunting lasa ng kapangyarihan na hindi nila alam na hawak ko pa rin. Kung gusto mo pa, sabihin mo lang kung saan mo gustong dalhin ang eksena. Si Maricel mismo, nakasuot ng damit na mukhang mas mahal pa sa buwan ng upa ng marami, cream silk na may subtle pearl beading na sumasayaw sa bawat galaw niya, parang hindi damit kundi second skin na binayaran ng buong sweldo ng isang buong barangay. Ang heels niya, stiletto na kulay champagne gold, halatang hindi para sa paglalakad kundi para sa pagtayo lang at pagpikit ng mga mata ng mga tao. Ang asphalt ng parking lot ay parang personal na red carpet niya, kahit na bawat hakbang ay parang nagdudulot ng physical pain sa kanya. Ang mukha niya ay obra maestra ng pagkalito at halos hindi na maitatago ang gulat. Parang biglang natuklasan niya na ang kapatid niya ay hindi lang basta delivery person, kundi isang buhay na punchline ng kanyang buhay. Tumingin siya ng diretso sa akin, dumaan sa akin na parang hindi niya ako nakita, saka kay Mang Guard na nagpapaliwanag na idinirekta niya ang delivery person sa tamang daan. Ang boses niya ay parang radio announcer na biglang nawalan ng signal. Tumawa talaga si Maricel ng mahina, yung tawa na natutunan niya noong high school nang mahiya siya dahil nadamay siya sa away ng mga barkada niya sa kantin. Nag-wave siya ng casual gamit ang kamay na may French manicure na parang sinadya ang bawat linya ng polish para magmukhang walang kamali-mali ang buhay niya. Mga taong ito, sabi niya, ang kapatid niyang tunay, na parang ako lang ang tinutukoy pero alam kong marami pang iba sa isip niya. Napakagat ko ang labi hanggang nalasahan ko ang dugo, mainit, metaliko at nakakapagpaalala na buhay pa ako. Tumaas ang noo ko, pumasok sa serbisyo entrance na parang reyna na nagpapahinga lang sa sariling kaharian. Ang kusina ay isang gulo. Perpektong gulo, maganda, mabango ng bawang, truffle oil at mamahaling beef Wellington na halos masusunog na ang gilid dahil sa sobrang init ng oven. Kaagad akong napagkamalang replacement server ng isang sous chef na mukhang hindi na natutulog mula noong nag-apply siya sa trabaho. Bago ko pa maipaliwanag na hindi ako tauhan, sinuotan na ako ng apron na may logo ng resort, puti, crisp at may bahid na ng sarsa sa gilid. Si Chef Armando malaki ang katawan at mukhang nakikipag-usap lang sa pamamagitan ng French curses at galit tiningnan ako mula ulo hanggang paa at sinabi sa pinakamalalim na boses na narinig ko sa buhay ko. Ako ang in charge ng hipon. Sa loob ng ilang minuto, nakalusong na ang siko ko sa isang timba ng jumbo prawns, binabalatan at nililinis na parang buhay ko ang nakasalalay dito. Ang mga daliri ko ay namumula na sa lamig ng yelo at init ng tubig, pero hindi ko pinansin. Halos hindi napansin ng iba pang tauhan sa kusina ang bagong miyembro. Busy sila sa chismis tungkol sa sakuna sa itaas. Halatang 3 beses na pinabalik ni Maricel ang champagne dahil daw hindi sapat ang golden na kulay nito. Kahit ano pa ang ibig sabihin noon. Nagtaya na ang mga waiter kung ilang beses pa siyang magpapalit ng arrangement ng table napkin. 6 na ang bilang, hindi pa nagsisimula ang party. Mas marami akong natutunan tungkol sa ate ko sa kusinang ito kaysa sa 5 taon ng pamilyang hapunan. Pinahirapan niya ang staff ng maraming linggo, 17 beses na binago ang menu. Pinilit na galing Ecuador ang mga bulaklak dahil pangmasa raw ang lokal na rosas. Nagreklamo pa nga raw siya na masyadong maingay ang alon sa beachside kahit nasa loob ng ballroom ang reception. May nagsabi na umiyak ang pastry chef dahil sa cake design. 5 palapag na masterpiece na may edible gold leaf na halos magkano ang presyo ng isang kotse. Pero ang totoong chismis, ayon sa mga bata sa kusina, ay tungkol sa pamilya de Leon. Pera de familia raw, sobrang luma na halos maging alikabok na. May mga kwento na ang lolo ni Anger, Wong de Leon ay nagpautang pa sa mga Kastila noong panahon ng kolonyalismo. May iba pang nagsasabi na ang mga De Leon ay may sariling bangko sa likod ng kanilang bahay sa Forbes Park. Hindi bangko na may ATM,
kundi tunay na bangko na may vault at armed guards. Dumating ng maaga si Mrs. De Leon para i-check ang venue at nag-40 minutes siyang nagpaliwanag na nagho-host na sila ng party bago pa itayo ang hotel. Napakaraming patay na kamag-anak ang nabanggit na akala mo kailangan na ng altar. Mga lolo, lola, tiyo, tita at isang aso pa raw na tinawag na Don Perignon noong 1970s. Ang lahat ng ito ay sinasalaysay niya habang iniikot ang ballroom parang tour guide sa sariling museo ng yaman. Biglang bumukas ang pinto ng kusina na parang sinipa, malakas, walang pasintabi. Naroon si Maricel, nasa full bridal mode na galit. Ang damit niya ay bahagyang gusot na sa galit. Ang buhok na perpekto kanina ay may ilang hibla na lumabas na sa yupto. Ang mga mata niya ay pula na sa inis o sa kakaiyak, hindi ko sure. Tumigil ang lahat ng ingay sa kusina kahit si Chef Armando na nasa gitna ng pagmumura sa hipon ay natigilan. "Katarina!" sigaw niya, boses na halos mag-crack. "Anong ginagawa mo rito?" Tumingin ako sa kanya, hawak pa rin ang isang balatan na hipon na parang trophy. "Working, ate," sagot ko, ngumingiti ng matamis. May mga taong laging nalilito sa posisyon nila, di ba? Ang katahimikan sa kusina ay sapat na para marinig ang pagtulo ng tubig mula sa faucet. Si Maricel ay parang gustong sumabog, pero alam kong hindi siya gagawa ng eksena dito. Hindi sa harap ng staff na magkukwento nito sa buong resort sa loob ng 5 minuto. "Mag-usap tayo," sabi niya sa pinakamababa niyang boses pero halata pa rin ang galit. Sa labas. Tumango ako, hinubad ang apron ng dahan-dahan at sinundan siya palabas. Sa likod ko, narinig ko ang mahinang bulungan ng mga tauhan. "Tangina, sister fight!" At sa sandaling iyon, alam ko na, hindi na ito basta engagement party. Ito na ang tunay na opening act ng buhay ko sa harap nila. Kung gusto mo pa, sabihin mo kung saan mo gustong dalhin ang confrontation. Sa parking lot, sa beach, o direkta sa ballroom na puno ng pera de familia. Pula ang mukha niya, yung klaseng kulay kapag may nakagawa ng unforgivable, tulad ng mali ang paghinga. Dumaan siya sa kusina, ang heels niya ay parang galit na typewriter, tinatanong kung bakit hindi tamang 3.5 degrees ang lamig ng champagne. Sinubukan ni Chef Armando na ipaliwanag na perfect na ang temperature, pero wala siyang pakialam. Gusto niya ang gusto niya, at ang gusto niya ay perfect na makaka-impress sa mga De Leon. Dumaan siya sa station ko kung saan nakalusong ako sa hipon, sapat na malapit para maamoy ko ang pabango niya. Yung parehong pabango na hiniram niya sa apartment ko 3 taon na ang nakalipas at hindi na ibinalik, ni hindi niya ako nilingon. Para sa kanya, isa lang akong invisible na kamay na nagpapagana sa kanyang perfect day. Pagkaalis niya na parang bagyo, may bulong na nagsabi na nasa itaas ang mga De Leon at sinasabi sa kahit sino na mas magiging mas maganda ang anak nila sa iba. Tumawa ang dishwasher at sinabing narinig niya si Mrs. De Leon sa banyo, nagtetelepono, na kumbinsihin ang anak na bawiin ang engagement bago pa huli. Patuloy akong nagbalat ng hipon, pero umiikot ang isip ko. Sinusubukan ng mga De Leon na sirain ang engagement ng ate ko. Naging nightmare si Maricel sa staff. Parang teleserye na ito at hindi pa ako nakakarating sa climax. Natapos ko ang pagbalat ng hipon. Sinabi ko kay Chef Armando na kailangan ko ng break sa CR at lihim na lumabas ng kusina, suot pa rin ng apron. Walang tao sa service elevator. Perpekto, kailangan ko ng privacy. Pinindot ko ang penthouse button, hindi ang party floor, kundi ang floor sa itaas, ang executive floor, ang akin. 3 taon na ang nakalipas, binili ko ang buong chain ng The Azure Sands Beach Resort. Hindi lang ito, kundi ang lahat ng 17 branches sa buong Pilipinas. Ginawa ang deal sa pamamagitan ng KU Enterprises at sinadya kong hindi ilagay ang personal name ko sa karamihan ng papeles. Mas malinis at nangangahulugan na maaari akong maglakad sa mga properties ko nang hindi tinatrato bilang may-ari. Marami kang matutunan tungkol sa negosyo mo kapag hindi alam ng tao na ikaw ang boss. Nagbukas ang elevator sa private office ko, binuksan ko gamit ang fingerprint. Tahimik, minimalista, floor-to-ceiling glass overlooking the city. Iniwan ng assistant ko ang weekly report sa desk, pero hindi ko na pinansin ang numbers.
Ang interest ko ay sa security monitors na nagpapakita ng lahat ng public area. Nag-swipe ako hanggang sa makita ang ballroom. Naroon sila, ang pamilya De Leon sa buong glory. Mukhang sinipsip ng vacuum si Mrs. De Leon papasok sa damit at ang mukha niya ay may kakaibang tension na nagsasabing medyo OA ang botox ng plastic surgeon niya. Nakaupo siya sa bar, napapaligiran ng mga babaeng mukhang galing sa iisang country club catalog. Nakakatawa na malapit nang umiyak ang kwento kung paano ko itinayo ang empire habang iniisip ng pamilya ko na nahihirapan ako sa maliit na online business. Noong una, sobrang proud si Maricel sa mid-level marketing job niya sa isang ordinaryong kumpanya. Laging nagbibigay ng career advice at job openings sa akin. Akala niya mas bagay iyon sa limitadong karanasan ko. Samantala, tahimik kong itinayo ang Hotel Empire. Simula sa isang nalulugi na property na binili ko gamit ang lahat ng ipon at utang na nagpababa ng tulog ko ng maraming buwan. Napakahirap ng renovation, pero marami akong ginawa mismo. Natutunan ang negosyo mula sa simula. Iyon ang naging unang hotel, tapos isa pa hanggang magkaroon ako ng portfolio na magpapaiyak sa pera de familia ng mga De Leon sa trust fund nila. Kung sinusundan mo pa rin at gusto mo ang family drama at hidden success story na ito, paki-subscribe at mag-comment. Malaking tulong ang suporta nyo at maniwala ka, mas maganda pa ang darating. Nag-zoom in ako sa isa sa cameras nang makita ko ang interesting part. May intense na usapan si Mrs. De Leon sa isang staff, hindi si Chef Armando o sinuman mula sa kusina. May iniaabot siyang parang pera sa kamay nito. Tumango ang lalaki at lihim na naglakad patungo sa kusina. Binuksan ko ulit ang 5 minutes ago footage at tiningnan ang buong interaction. Walang audio pero malinaw ang body language. Nagbibigay ng instructions si Mrs. De Leon, tinuturo ang iba't ibang parte ng ballroom at parang tuta ang lalaki na tumatango. Hindi ito tungkol sa lamig ng champagne or napkin arrangement. Tinawagan ko ang head of security. Pinabantayan ko sila pero hindi pa ako nag-intervene. Pagkatapos, sinuot ko ulit ang server uniform. Kung gusto ni Mrs. De Leon maglaro sa hotel ko, sa bahay ko, malalaman niyang laging panalo ang bahay. Patuloy ang pag-play ng CCTV habang pinapanood ko si Maricel na desperadong sinusubukang magpa-impress kay future mother-in-law. Inaayos ang damit tuwing tumitingin si Mrs. De Leon, tumatawa ng malakas sa mga corny na golf jokes ni Mr. De Leon. Masakit panoorin, parang nanonood ka ng taong sinusubukang isuot ang sapatos na 3 size mas maliit. Balik sa server uniform, may dala akong tray ng champagne mula sa kusina at pumasok sa ballroom. Ang transition mula service area patungo sa party ay parang pagtawid mula Tondo hanggang Forbes Park. Kung ang Forbes ay dinisenyo ng sobrang yaman pero kulang sa taste, pinili ni Maricel ang pinaghalong Kardashian at Downton Abbey. Mga crystal chandelier na nakikipagkompetensya sa LED lights at sapat na bulaklak para sa buong Luneta Botanical Garden. Nasa gitna ang mga De Leon, mukhang mas gusto nilang nasa iba pang lugar. Si Benji, Benji nga ang pangalan, nakastand sa tabi nila na may ekspresyon ng lalaking dahan-dahang nilulunok ng sariling necktie. Naglibot ako kasama ang tray, invisible sa paraang natatangi lang ng service staff sa high-end events. May supernatural ability ang mayayaman na kunin ang inumin mula sa tray habang nakatitig sa iyo na parang magic ang paglitaw ng champagne sa kamay nila. Si Mrs. De Leon ay abala sa kwento tungkol sa family estate nila sa Tagaytay. Ipinaliliwanag sa sinumang may pakinig na kailangan nilang tanggalin ang ilang katulong dahil mahirap na makahanap ng magaling na kasambahay ngayon. Hindi ko napalampas ang irony nang sabihin niya iyon habang kinukuha ang baso mula sa tray ko nang hindi man lang ako nililingon. Tumango si Mr. De Leon kahit na patuloy ang tingin niya sa pinakamalapit na exit. Pagkatapos ay narinig ko ang isang bagay na nagpatigil sa akin. Tungkol sa financial arrangements para sa kasal, lalo na kung paano magko-contribute ang pamilya ni Maricel sa investment portfolio ng anak nila. Sinabi niya ito ng natural, pero sapat ang negosasyon ko sa negosyo para malaman na extortion yon kapag narinig ko. Tumango ng masigasig si Maricel, sinabing may kakayahan ang pamilya nila
at ang atin niyang matagumpay na investor ay tiyak na gustong sumali sa merger. Muntik ko nang maitapon ang tray. Ginagamit ako ni Maricel, yung kapatid na itinuro niya sa serbisyo entrance, bilang imaginary na ATM. Si Cesar, kapatid ni Benji, sumpa ko sa mga pangalang ito, ay lumapit sa akin habang nagre-refill ako sa service station. Yung tipong akala niya, ang trust fund ang nagpapaganda sa kanya, may gelled hair at ngiti na malamang epektibo sa 19-year-old IG models. Lumapit siya, mabango ng mamahaling pabango at self-entitlement, tinanong kung buong gabi ba ako magwo-work o may break ba. Sinabi ko na magtatrabaho ako hanggang matapos ang trabaho. At tumawa siya ng tipid at kinindatan ako. Kumindat talaga. Parang sa rom-com na mahirap paniwalaan kung saan na in love ang mayaman sa katulong. Inilagay niya, akala niya siguro malaking tip, ang 100 piso bill sa tray ko. At sinabing, hanapin ko siya mamaya kung gusto ko ng totoong pera. Sumakit ang lalamunan ko sa galit, pero ngumiti ako at lumayo, idinagdag ang offer niya sa mental list ng mga bagay na magpapalasa ng gabi na ito. Habang naglilibot ako, narinig ko ang higit pang piraso ng puzzle. Nagmamayabang ang mga De Leon tungkol sa connections, investments, properties, pero may mali, parang sobrang pilit nilang pinapatunayan ang sarili. Sa isang tahimik na sandali, pumasok ako sa business center sa labas ng ballroom at kinuha ang cellphone. Ilang search at tawag sa network ko ang nagpakita ng hinala ko. Bankrupt na ang pamilya De Leon. Hindi lang cash flow problem, lubog sa utang, ipinagbibili na ang silverware. 3 mortgage sa Tagaytay House. Na-liquidate ang portfolio nila, 2 taon na ang nakalipas at may utang sa maraming creditors. Biglang nagkaroon ng saysay ang lahat. Hindi nila pinipigilan ang kasal dahil hindi daw sapatos si Maricel. Gusto nila itong mangyari dahil akala nila mayaman ang pamilya ni Maricel. Ang financial arrangements na sinasabi ni Mrs. De Leon ay hindi contribution, hoping for bailout. Ang cosmic joke ng lahat halos nagpatawa sa akin ng malakas. Ito ang pamilya De Leon na tumitingin sa ilong ng mga may plastic surgery habang lihim na umaasa na maliligtas sila ng imaginary na mayaman na pamilya ng ate ko. At narito si Maricel na nagpapanggap bilang iba para ma-impress ang mga taong nagpapanggap din na mayaman. Bumalik ako sa pagsiserve ng champagne, pero ngayon talagang nakikinig na ako. Lalong naging bold si Mrs. De Leon, sinasabi sa circle ng kaibigan na mag-i-invest daw ang pamilya ni Maricel sa mga business projects ni Benji. Nakatayo malapit si Maricel, nakangiti at tumatango, walang kaalam-alam na ginagawa siyang golden goose sa isang scam. Papalapit na sa peak ang party, tumataas ang ingay sa bawat round ng drinks. Ang lalaking binayaran ni Mrs. De Leon kanina ay may ginagawa malapit sa sound system at nakita ko siyang inilagay ang parang USB sa kamay ng iba. Anuman ang sabotage na pinaplano niya, malapit na itong mangyari at kailangan kong magdesisyon kung hayaan o hadlangan. Doon ko nakita ang general manager ko, si Mr. David Ong, nakatayo sa entrance ng ballroom na may pag-aalala at hawak ang attaché case. Binalik ang check ng pamilya De Leon para sa event at narito si Mr. Ong para ayusin ito ng discreet. Malapit nang maging lubhang interesting ang gabi. Lihim akong bumalik sa business center at gumawa ng ilang tawag na magpapahimatay kay Maricel kung malalaman niya. Una, CFO ko. Kinumpirma ang financial status ng mga De Leon. 6 na linggo na lang, mawawala sa kanila ang Tagaytay property dahil sa foreclosure. Pangalawa, legal team ko. Nagsimulang maghanda ng mga dokumento na magagamit mamaya. Pangatlo, at pinakamahalaga, si Mr. David Ong na nanatiling nakatayo sa entrance na parang nerbiyos na tatay sa debut party. Binigyan ko siya ng 20 minuto bago niya lapitan kahit sino tungkol sa bounce check. Sumang-ayon siya kahit halata ang pagkalito sa boses. Alam niyang may mali, pero sapat ang tiwala niya para hindi magtanong. Kaya siya sulit sa 6-digit salary. At malamang mas malaki pa iyon kaysa sa lahat ng pera sa lahat ng account ng mga De Leon combined. Bumalik sa ballroom, hinawakan na ni Maricel ang mic at nagpapasalamat sa lahat para sa pagdiriwang ng pag-ibig nila.
Ginamit niya talaga ang phrase na pagsasama ng dalawang dakilang angkan. Nakita ko ang mukha ni Mrs. De Leon na sumubok ng ngiti, pero dahil sa Botox, mukha itong nagsusolve ng calculus problem. Nagpatuloy si Maricel sa pagpapasalamat sa pagkakatagpo kay Benji kung gaano kaperpekto ang pagsasama ng pamilya nila. At narito ang bomba. Sinabi niyang ang atin niyang matagumpay na investor ay lihim na naroroon ngayong gabi para obserbahan at magbibigay ng important announcement tungkol sa kasal mamaya. Muntik akong mabilaukan sa laway ko. Ginagamit ako ni Maricel bilang prop sa delusion niya. Hindi alam na nakatayo ako 10 talampakan lang ang layo. May hawak na tray ng crab cakes na walang kumakain dahil pangmasa raw, sabi ni Mrs. De Leon. Ang lalaki ng USB ay tiyak na may ginagawa. Nakita ko ang setup. Sa loob ng 5 minuto, ang audio file na ibinigay ni Mrs. De Leon ay magsisimulang tumugtog. Hindi iyon wedding bells. Nag-text ako sa head of security na i-download lahat mula sa USB bago ito mag-play at i-backup ang lahat ng security footage sa nakalipas na 2 oras. Kung gusto ni Mrs. De Leon mag-dirty, malalaman niyang mali ang napiling hotel. Muli akong hinarang ni Cesar malapit sa service station. Sa pagkakataong ito ay hinawakan ang lower back ko. Nagkwento tungkol sa crypto projects niya at kung paano niya mababago ang buhay ko kung mabait ako sa kanya. Ang katotohanan? Bumagsak ang crypto 3 months ago at malamang mas mababa pa ang value ng projects niya kaysa sa barya sa bulsa ko. Kaya lalong nakakaawa ang offer niya. Sinabi ko na kailangan kong mag-refill ng tray at tumakas bago ko gawin ang bagay na siguradong magpapakita ng totoong pagkatao ko. Tulad ng pagpapaliwanag kung ilang beses ko mabibili at maibebenta ang buong angkan nila. Lumitaw si Chef Armando mula sa kusina na parang nakaligtas sa digmaan. Nagpadala raw si Maricel ng sunod-sunod na magkakasalungat na instructions tungkol sa dinner service. Advance 30 minutes, then delay 45 minutes, then back to original pero ibang menu. Handa nang mag-alsa ang kusina at hindi ko sila masisisi. Gumawa ako ng executive decision at sinabi kay Chef Armando na sundin ang orihinal na oras at orihinal na menu. Tiningnan niya ako ng may duda. Lagi ko lang naman siyang nakikitang babaeng nagbabalat ng hipon. Pero may something sa tono ko na nagpaniwala sa kanya dahil tumango siya at bumalik sa kitchen kingdom niya. Nasa cellphone ko na ang requested CCTV footage at mas maganda pa sa inaasahan ko. Hindi lang hinihigop ni Mrs. De Leon ang staff para mag-sabotage. Nakunan din siya ng kamera na naglalakad-lakad sa bag ni Maricel nang maiwan ito sa mesa. Kinuhanan niya ng litrato ang loob, siguro ID o credit card, yung klaseng info na kailangan para background check o credit report. Dumating na rin si Mr. David Ong sa ballroom, attaché case sa kamay at nagsimulang maglakad sa karamihan. Nagpapatugtog ang band ng generic jazz na parang elevator music. Nakita ko siyang papalapit sa presidential table kung saan nakaupo ang 2 pamilya. Ang mga De Leon na mukhang royalty sa utang na damit at ang mga magulang ni Maricel na mukhang mas gusto pang nasa bahay nanonood ng Game Ka Na Ba? Lumapit si Mr. Ong, bumulong, siguro tinatanong si Miss Reyes para sa emergency discussion. Nakita ko ang pagliliwanag ng mukha ni Maricel. Akala niya siya ang tinutukoy, siyempre. Tumayo siya, pinatigas ang damit, handa na para sa kahit anong maliit na sakuna. Pero dumaan lang si Mr. Ong sa kanya. Nagpatuloy siya sa pagtingin sa paligid at alam ko na dumating na ang sandali. Inilagay ko ang tray at naglakad patungo sa kanya. Nagsasalita si Maricel na baka nagkamali siya na siya ang Miss Reyes pero wala nang pakikinig si Mr. Ong. Nakita na niya ako. Ang ekspresyon ni Maricel nang lumapit sa akin si Mr. Ong, ako na naka-apron na marumi, buhok na messy bun, ay mas priceless kaysa sa lahat ng hotel sa portfolio ko. Bumuka ang bibig niya, sumara, parang isda na natuklasan na hindi tubig ang hangin. Inabot sa akin ni Mr. Ong ang case na may profesional na tango at sinabi ng sapat ang lakas para marinig ng mga kalapit na table. Miss Reyes, may problema po sa payment ng event ng pamilya De Leon. Bounced po ang check. Insufficient funds. Ang katahimikan na sumunod ay perpekto.
Parang naririnig mo ang pagkahulog ng karayom mula sa outer space. Mula sa pagkalito ng todo hanggang galit sa loob ng 3 segundo lang, sumabog si Maricel. Sinigawan niya ako na sinisira ko ang party niya sa patetikong pagtatangka at dapat daw ipaalis agad ako ng security. Doon ko ginawa ang bagay na gusto ko nang gawin buong gabi. Tinanggal ko ang apron, tinupi ng maayos at inabot sa dumadaang waiter. Pagkatapos ay humarap ako sa buong kwarto at sinabi sa pinaka-CEO kong boses, "May maliit na pagkakamali lang po. Ako si Katarina Reyes at ako ang may-ari ng hotel na ito. Sa katunayan, ako ang may-ari ng lahat ng 17 branches ng The Azure Sands Beach Resort." Ang pagkagulat ay narinig. Sinubukan ni Mrs. De Leon na ipakita ang shock pero nanatili ang botox. Si Maricel ay mukhang sinabihan na totoo si Santa Claus pero sinadya niyang laktawan ang bahay nila. Pero hindi pa tapos. Kinuha ko ang cellphone at ikinonekta sa AV system ng ballroom. Isang override feature na nilagay ko sa lahat ng properties ko. Sa malalaking screen na dating nagpapakita ng romantic photos nina Maricel at Benji, nagsimulang mag-play ang security footage. Naroon si Mrs. De Leon, malinaw na malinaw, nagbibigay ng suhol. Naroon ulit siya, naglalakad sa bag ni Maricel. At pagkatapos, ang audio file na sinubukan niyang i-play ay tumunog sa pamamagitan ng cellphone ko. Edited recording ng usapan ni Maricel na pinapakinggan na parang sinisiraan niya ang mga De Leon at nagmamayabang na kinuha ang pera nila. Sumabog ang kwarto. Sinubukan ni Mrs. De Leon na magpaliwanag pero mas malaki ang ebidensya kaysa sa buhay sa paligid niya. Si Mr. De Leon ay mukhang gustong matunaw sa upuan. Si Benji ay nanigas, tumitingin sa pagitan ng nanay niya at ni Maricel na parang nanonood ng tennis match sa impyerno. Si Cesar, ang crypto player, ay sinubukang umalis pero hindi ko siya hahayaang ganoon kadali. "Oh, Cesar," tawag ko ng matamis. "Gusto mo pa bang pag-usapan ang business proposal mo? Yung magbabago sa buhay ko kung mabait ako? May recording din ako noon kung may interesadong makinig." Mula pula, pumuti, pumula ulit, nag-green, parang Christmas palette ng kahihiyan. Nahanap ni Maricel ang boses niya at hindi ito masaya. Inakusahan niya ako ng sabotage sa engagement niya, selos, sinadyang ipahiya siya sa harap ng lahat. Ginamit niya pa ang linya na, "Lagi ka ng selos sa akin," na magiging nakakatawa kung hindi masyadong malungkot. Hinayaan ko siyang sumigaw ng 1 minuto. Talagang kahanga-hanga kung gaano karaming akusasyon ang napipigan niya sa ganoong ikling panahon. Pagkatapos, itinaas ko ang attaché case na ibinigay ni Mr. Ong. Bounced ang check ng pamilya De Leon, sabi ko simple. Wala silang pera para sa event na ito. Sa katunayan, ayon sa public records, wala silang pera para sa maraming bagay. 3 mortgage sa Tagaytay property. Naubos ang trust fund ni Benji 2 taon na ang nakalipas at may mga 15 credit card na maxed out sa kanila. Sinubukan ni Mrs. De Leon na magkontra pero binuksan ko ang public records sa cellphone at pinakita sa screen. Real estate docs, court filings, lahat ng pwedeng hanapin ng sino mang may oras mag-search. "Plano ninyo na gamitin si Maricel para makakuha ng pera," sabi ko. "Yung perang akala ninyo meron ng pamilya niya. Yung perang akala ninyo, meron ako. Tama kayo ng kalahati. May pera ako, pero wala kayong makukuhang piso." Huminarap ako kay Maricel na mula sa galit ay naging lungkot na. "Niloko kayo mula umpisa. Nag-hire si Mrs. De Leon ng private investigator para i-check ang pamilya natin. May kopya ako ng invoice dito. Na-charge sa credit card na ngayon ay over the limit na rin." Gulo na ang kwarto, nagbubulong-bulungan ang guests, may nagvi-video na sa cellphone, at ang mga De Leon ay mukhang natutunaw na sa upuan. Pero ang pinakamaganda pa ay darating. "Ngayon," sabi ko, "pag-usapan natin ang bill ng event ngayong gabi. 47,000 piso po ito, hindi pa kasama ang tip. Dahil hindi kayang bayaran ng pamilya De Leon, at dahil technically ito ang engagement party ng anak nila, may 2 option ako. Isa, tawagan ng pulis at i-report ang theft of services. 2, umalis sila ngayon ng tahimik at ako ang magbabayad bilang wedding gift kay ate ko kung sakaling magpapatuloy pa ang kasal." Sa wakas ay nagsalita si Benji at nagulat sa lahat. Humarap siya kay Maricel na luhaan
at sinabing wala siyang alam sa mga plano ng magulang niya. Alam niyang bankrupt sila, pero akala niya inaayos nila ng maayos, hindi sa pamamagitan ng panloloko sa fiancé niya. Umiiyak na si Maricel, ang maingat na makeup niya ay tumutulo na parang abstract art sa mukha. Tumingin siya sa akin, talagang tumingin, sa unang pagkakataon sa buong gabi at bumulong. Ikaw ang may-ari nito. Lahat? Pero naisip ko, yung online business ko? Ang online business ko ang platform na ginawa ko para mag-manage ng hotel bookings. Naging successful ito kaya ginamit ko ang kita para bumili ng unang hotel, tapos isa pa, hanggang sa buong chain. Sinubukan ko nang sabihin sa kanya ng maraming beses, pero palaging pinapalitan niya ang topic kapag napag-uusapan ang trabaho ko. Tahimik nang umaalis ang mga De Leon, pero may last card pa ako. Mrs. De Leon, sabi ko, yung lalaking binayaran ninyo para sirain ang party, isa po siya sa security team ko. May full recording kami ng usapan ninyo, kasama ang parte kung saan pinagpaplano ninyong sirain ang event para magmukhang masama si Maricel at bawiin ni Benji ang engagement. Gusto ninyo bang iparinig sa lahat? Umiling siya ng malakas, hinawakan ang braso ng asawa at halos tumakbo patungo sa exit. Sinubukan ni Cesar na sumunod, pero hindi bago pa siya bumulong na misunderstanding lang lahat. Si Mang Guard mula kaninang gabi, naalala mo ba siya? Ay nakatayo pa rin sa pinto. Ang ekspresyon ng pagkakagulat nang ma-realize niya kung sino ako ay halos nagpapaawa sa akin. Halos. Mabilis na nauubos ang mga bisita sa ballroom pagkatapos noon. Walang makakapatay ng party tulad ng pag-alam na bankrupt ang hosts at ang kapatid ng bride ang may-ari ng lugar. Nakaupo sina Maricel at Benji sa table nila, napapaligiran ng mamahaling centerpieces at nasirang pangarap. Ang mga magulang ko, na tahimik buong gabi, ay tumitingin sa akin na parang galing ako sa ibang planeta. Sa wakas ay tumayo si Maricel at lumapit sa akin. Nanginginig ang balikat niya at inaasahan ko na galit ulit. Pero sa halip, niyakap niya ako ng mahigpit at umiyak sa balikat ko. Sinira ng tuluyan ang lumang hoodie ko ng makeup niya. Sorry ako, paulit-ulit niyang sabi. Hindi ko napansin. Ayaw ko tingnan. Masyado akong abala sa pagiging isang bagay na hindi ako, kaya hindi ko nakita kung sino ka talaga. Niyakap ko rin siya dahil kahit anong mangyari, kapatid ko pa rin siya. Alam mo ba kung ano talagang nakakatawa? Tanong ko. Kung tinanong mo lang, tinulungan kita. Walang tanong. Ganyan ang pamilya. Lumapit ng dahan-dahan si Benji na parang natatakot na baka itaboy ko rin siya. Pero nakita ko na talagang nasaktan siya sa ginawa ng magulang niya. Humingi siya ng paumanhin ng paulit-ulit, sinabing naiintindihan niya kung gustong bawiin ni Maricel ang engagement at handa pa siyang magtrabaho para mabayaran ang event. Tumingin si Maricel sa kanya, tapos sa akin, tapos ulit sa kanya. Grabe ang mga magulang mo, sabi niya ng diretsyo. Grabe sa nakakatakot na paraan, pero tumayo ka laban sa kanila at wala kang kahawig sa kanila. Kaya kung gusto mo pa ring pakasalan ako kahit alam mong hindi ako mayaman, na nagpanggap ako bilang iba at nasinaktan ko ang magaling kong ate, oo. Hindi iyon ang pinakaromantikong pagtanggap ng proposal na narinig ko, pero totoo ito, ang unang totoo sa buong gabi. Kinabukasan, nag-alok ako kay Maricel ng trabaho, hindi dahil sa awa, kundi dahil kahit sino na makapag-organize ng event na may ganito karaming moving parts, kahit disaster, may skills na kailangan lang matutunan ng humility at paggalang sa tao. Narito ang mas pinalawig at medyo pinunong bersyon. Pinanatili ang tono at dating daloy pero may dagdag na detalye, emosyon, at ilang bagong eksena para mas maramdaman ang haba at lalim. Magro-rotate ka sa lahat ng department, sabi ko ulit, kahit alam kong narinig na niya yun kanina. Kusina, housekeeping, front office, maintenance, F&B service, accounting, security, lahat. Walang shortcut. Walang special treatment. Matututo ka ng negosyo mula sa pinakababa at hihingi ka ng tawad sa bawat staff na pinahirapan mo ngayong araw. Hindi sa harap ko, sa kanila mismo. Tumango si Maricel ng masigasig kahit tumutulo pa ang maskara at nanginginig ang labi. Hindi ko alam kung natatakot siya sa trabaho o sa katotohanang kailangan niyang harapin ang mga taong minamaliit niya noon.
pero may kakaibang liwanag sa mata niya. Parang unang beses siyang nakakita ng landas na hindi nila nilagyan ng red carpet ang pamilya niya. Sinabi rin ni Benji, sa unang pagkakataon na may solidong boses siya sa harap ko, na gusto niyang magtrabaho. Hindi para magpa-impress. Gusto lang niyang maramdaman kung ano ang pakiramdam na kumita ng pera na hindi galing sa allowance o credit card ng magulang. May degree pala siya sa finance, cum laude pa nga, pero pinigilan siya ng pamilya na gamitin ito dahil hindi kailangan. Natakot silang baka maging independent ang anak nila. Naglaan ako ng slot para sa kanya sa accounting department. Hindi mataas na posisyon. Junior accountant lang, kasama ang mga bagong grad na nagsisimula pa lang magbukas ng Excel nang walang panik. Pero para kay Benji, parang binigyan ko siya ng buong kaharian. Nang paalis na ako, sinalubong ako ni Mang Guard sa lobby. Humingi siya ng paumanhin ng 17 beses sa loob ng 30 segundo. Seryoso, nabilang ko. Siguro record na yun sa kasaysayan ng hotel. Sinabi ko, ginagawa mo lang ang trabaho mo, Mang. Pero sa susunod, tingnan mo muna ang mukha, wag lang ang damit. Tumango siya ng sobra-sobra hanggang akala mo matatanggal na ang ulo niya sa leeg. Pero may ngiti na sa mata niya, yung tipong natanggal na ang bigat. Binigyan ko ng pahinga ang natitirang gabi sina Chef Armando at buong kusina kasama ang full pay plus bonus dahil kahit sa gitna ng chaos ni Maricel na ilabas pa rin nila ang 200 plated dinner na may zero complaint mula sa guests. Ang sobrang pagkain, idinonate namin sa soup kitchen sa kalapit na barangay. Ang mga centerpiece flowers, mga puting orchid at garden roses, ipinadala namin sa nursing home sa may Tagaytay Ridge. Walang nasayang kundi ang dignidad ng pamilya De Leon, pero wala naman talaga sila nito kahit kailan. Isang linggo pagkatapos, nagsimula si Maricel sa housekeeping, 5:00 ng umaga. Nagpadala siya ng picture sa uniform, sky blue polo, itim na pantalon, hairnet, at ngiti kahit madilim pa ang paligid. Caption, Day 1 of learning who I really am, at ng pagiging mabaho, apparently, alak. Si Benji naman, sa loob ng unang buwan, natuklasan na magaling pala siya sa isang bagay bukod sa paggastos, paghahanap ng discrepancies sa mga supplier invoice. Na-discover niya ang isang regular na overpricing scheme ng isang linen supplier. Hindi ko in-expect na magiging ganun kabilis siyang maging asset. Lumipat sila sa maliit na apartment sa may sungay. Unang beses nilang sila ang nagbabayad ng upa, kuryente at internet. Sabi ni Maricel sa text ko isang gabi, mas masarap pala ang kanin kapag ikaw ang nagbayad nito. Tungkol sa mga De Leon, nawala sa kanila ang Tagaytay House 2 buwan pagkatapos ng insidente. Sinubukan ni Mrs. De Leon na idemanda ako sa libel, pero mahirap manalo kapag ang lahat ng sinabi ay totoo. May video, may witnesses, at may timestamp pa. Lumipat sila sa Florida. Alam ko lang niyon dahil may nag-email sa akin na former staff ng isang country club doon nagtanong kung totoo bang may history ng pagiging rude ang pamilya. Hindi ko sinagot, hindi na kailangan. Ang security footage mula sa gabing iyon ay naging legendary sa staff ko. May nagdagdag ng Gold Digger soundtrack, syempre. May nag-edit na may slow motion zoom sa mukha ni Mrs. De Leon nang marinig niyang hindi kami papayag na magtrabaho ang anak namin. May nagdagdag pa ng text overlay, When the Mask Slips. Naging unofficial training video na namin, yon, paano hindi tratuhin ang tao, paano alalahanin na ang damit ay hindi ang tao. Isang taon pagkatapos, ikinasal sina Maricel at Benji sa simpleng seremonya sa hardin ng hotel. Walang imported flowers mula sa Ecuador. Walang 5-tier fondant cake na may Swarovski crystals. Puro lokal. Sampaguita garland, puting tablecloth na galing sa sarili naming linen, at bulaklak na pinitas mismo ng housekeeping team na kilala na si Maricel. Walang plastic, walang panluloko, 2 taong natuto sa mahirap na paraan na mas maganda ang pagiging totoo kaysa magpanggap bilang iba. Nang maglakad si Maricel papunta sa altar, dumaan siya muna sa serbisyo entrance. Tumigil siya sandali sa may maliit na ramp kung saan dati siyang naglakad ng nakastiletos habang sinisigawan ang isang bellboy. Tumingin siya sa mga housekeeping staff na naka-duty noon, tumango
at ngumiti ng mahina. Saka lang siya pumasok sa bridal entrance. Sabi niya sa akin mamaya habang nag-aayos pa ng veil sa harap ng salamin. Doon talaga nagsimula ang tunay kong paglalakbay. Sa likod ng hotel, sa madilim na pasilyo, sa amoy ng bleach at pawis, doon ko naramdaman na tao rin pala ako. At sa unang pagkakataon, naniniwala akong totoo ang sinabi niya.